Usually dito sa ating printing business ay printing documents yung pinakauna ninyong ikikater. At syempre once na nakikilala na kayo dyan sa inyong mga lugar, naghahanap na yan or nagtatanong na yan kung meron ba kayong laminating. Kaya ito naman yung usually na ginagawa ko dahil medyo malapit sa amin yung grupo ng mga tricycle driver or yung TODA. Ganito yung ginagawa ko kapag nagpapalaminate sila or minsan nagpapaprint. Nilalagyan ko ng konting glue para syempre yung kanilang ID ay hindi gumalaw kasi minsan hindi pa nakadikit yung mga ID nila at konting-konti lang talaga yung ilalagay ninyo. At eto naman yung kailangan nyo, 4R na size na laminating film. Kung ayaw nyong mahassle, gayahin nyo ako dahil saktong-sakto to or kung meron mang sobra, konting-konti na lang yung i-adjust ninyo. Pero kung masipag ka na mag-cut at para makatipid ka, ang bilihin mo yung mga naka-roll or pwede kang bumili ng long na laminating film tapos ikaw na lang mag-adjust or ikaw na lang mag-manual cut ng sukat na ganito. Pero dahil nga ayaw kong nahahassle, ganito yung usually na ginagawa ko. Ang ginagamit ko nga pala dito ay 250 microns, Yasen na brand. Pwede rin naman yung QUAF, okay din naman yon. Kagaya ng sinabi ko, konti lang yung ilalagay ninyo na glue. Kasi kapag sobrang dami na nilagay nyo na glue ay uumbok siya. Yung enough lang na para hindi gumalaw yung ID. Next na gagawin natin dito, magpainit na tayo ng laminator. I-check nyo muna na dapat naka-hot siya at 0 temperature bago nyo siya i-on. Huwag nyo siyang i-on nang naka-temperature siya ng pinakamataas. Tsaka nyo lang siya i-temperature on, yung kagaya ng nakikita ninyo, kapag okay na. At etong laminating machine natin na to, sobrang tagal na sa akin nito. Parang 5 to 6 years na siya and kahit pa paano meron na akong nararamdaman na sakit dito sa laminator na to, pero sobrang tibay nito. Hindi na masyado eksakto yung temperature niya, which is napaka-common sa mga ginagamit natin na laminating machine. Dahil nga 250 microns yung ginagamit ko na laminating film, 120 degrees Celsius ko siya sineset yung temperature. Kapag ka mas manipis yung gagamitin ninyo, babaan ninyo yung isiset ninyo na temperature. Ganito lang yung pag-laminate. So minsan meron pang part na hindi pa sure or hindi pa talaga laminated ng todo. Ang ginagawa ko dyan, pinapasadahan ko siya ng pangalawang beses. Pero hindi na siya masyado yung totally na sobrang taas ng temperature niya. Once na nakat ko siya, yung corner edge niya ay kinakat ko pa ng maayos gamit etong corner puncher. Or kung wala naman kayo neto, may mga nabibiling medyo mas mura dahil eto medyo pricey. Around 600 pesos siya. Pero sobrang tibay niyan. Ilang taon nyo tong gagamitin. Parang yung anak ninyo may anak na ayos pa rin to. So syempre depende na rin siguro kung sobrang dami na kinakat nyo. Yung iba medyo bumibigay din to sa along the process kapag sobrang dami talaga, 'di ba? And eto yung unang-una kong ginagamit. Medyo tumigas na siya or medyo na stock up na siya. Kaya ang ginagawa ko dyan, dapat lagi kayo merong WD. Para syempre yung mga materials ninyo or yung mga machine ninyo or yung mga equipment ninyo sa printing business or sa pagka-craft, matanggal yung rusting niya kapag ginagamitan nyo siya ng WD. Dapat talaga meron kayong ganyan na naka-imbak or meron kayong stock na WD kasi napakadaming application na pwede nyong paggamitan dyan sa inyong WD. So, sprayhan nyo lang and then punasan nyo once na medyo nag-stay yung WD doon and yung rusting ng inyong mga equipment maaalis yan. Usually, ginagamit ko siya sa ating mga die cutting machine or yung sa pagka-cut ng mga PVC die cutting or sa ating ID na 1x1 and dito sa ating puncher na ganito na manual. Ayan kasi yung una kong ginamit talaga. Sobrang tagal na din neto. Marami na tong kinita. During pandemic, ito yung ginagamit ko. And okay na ulit. Natanggal na yung rusting niya and napakatalim pa rin niya. Konting punas na lang to para mawala yung rusting talaga niya. Yung pinaka kinalawang na part. And hopefully magamit ko pa to ng napakatagal. Around 500 ko to nabili and during pandemic ko pa siya binili, parang 2018 or 19 kung hindi ako nagkakamali.
So, eto yung pinaka final part natin, which is yung bubutasan nga natin. Pero bago nyo bubutasan yung mga ID, itanong nyo muna si customer kung bubutasan. Kasi minsan may time na ayaw nilang pabutasan yung kanilang mga ID. And once na nabutasan ko, nilalaminate ko siya ulit ng mabilisan lang din. Isang pasada and okay na. Ang singil ko nga pala dito, no, 45 pesos, pero depende sa inyo kung magkano nyo siya isisingil. Minsan 50 pesos din, depende kung ano yung trip ko. Pero around ganon, 50 to 45 or nasa sa inyo kung magkano yung market ninyo dyan. Comment down below kung may mga katanungan kayo, message nyo ako sa aking Facebook page kung gusto nyo mag-avail ng Canva Pro and mga templates natin. Like, share, and subscribe. Bye-bye. Lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Hindi na sa promo. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo. Sarili